Lord. Napakagandang umaga, Panginoon, para ma-encounter ka ngayong araw na ito. That you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day. That you have saved me, and oh, what a glorious day. Day, Lord God. Lord, that we know, Lord God, the moment that we have accepted you as our Lord and Savior, you are changing us day by day, Lord God. Lord, this morning, we will sing this song again, Lord God, just like last week, Lord God. Lord, mga kapatid, sa umaga na ito, let's make room for Jesus to move in our hearts. Because God cannot move in places na hindi natin pagbubuksan ng pinto ng puso natin. In what areas of our life that is still not aligned with God, Holy Spirit, stir up in our hearts. Make us conscious, make us self-aware of the things that you want us to be changed. Here is where I'll lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I'll lay it down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I'll lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I'll lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to. Come on, church, sing to the Lord. Sundan natin yung lyrics. Maging panalangin natin ito ngayong umaga.
Let's sing this, church. And shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. And shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. And shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, church. Let's sing this morning for you. Open your hearts to the Lord. Open your hearts to Jesus. Open your hearts to the Holy Spirit. Yes, Lord, move in our hearts. Lord, walang matigas na puso sa iyo, Panginoon. Hindi mo kayang i-penetrate, God. Lord, prepare our hearts, Lord God, to hear your word later, Lord God. To do whatever you want to. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. Let's shout. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Now we'll make room for you. Come on, church, it's between you and the Lord. Jesus, do whatever you want to in our life. It's between you and the Lord. Let's make room for Holy Spirit this morning. Let's build a fireplace in our hearts. Let's make room. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I'll lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I'll lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Thank you, Lord. Let's continue to worship God. Let's continue to be in the attitude of worshiping God. You are
worthy of it all. You deserve all the praises to the highest places. We honor your name, Jesus. We lay down, Lord God, all our prides, Panginoon. We lay down all our accomplishment, Lord God. We lay down our capabilities, Lord God, in exchange, oh Lord God, with humility to encounter you in our life. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Let's continue to be in the attitude of worshiping God. You are Let's sing once again. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing again. All the saints and angels, they bow before your throne. All the
from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, hallelujah. Can we give God the best clap offering? Hallelujah. Hallelujah. Sige po, yung palakpak na deserve ng Lord. Hallelujah. 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 Napakabuti mo, Lord. Hallelujah. It's truly, Lord, that you are worthy of our praise. You are worthy of our worship. You are worthy of our love. You are worthy of it all, Lord. You deserve all the glory, Lord. That's why night and day, kami maghahain sa iyo na mabangong samyo, Panginoon, sapagkat lahat deserve mo, Father God. Tunay na napakabuti mo sa amin, Father God. Kailanman, di mo kami iniwan. Kailanman, di mo kami pinabayaan. Lahat ng karangalan ay sa iyo lamang, Father God. Lord, sa oras na ito, we thank you for this moment. Lord, thank you sapagkat sa kabila ng bagyo na dumaan, hinayaan mo kami manatiling nakatayo, Father God. Hindi mo hinayaan ang bawat isa na may mapahamak sa amin, Father God. Salamat sa iyong protection, Father God. Salamat sa pagkatunay sa madaming bagyo na nagdaan these past few days. Ikaw yung nagbigay sa amin, Panginoon, ng protection. Ikaw yung nagligtas sa bawat isa sa amin, Father God. Salamat sa pagkatunay na napakabuti mo, Father God. And Lord God, in this morning, we thank you, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa nakamta namin na panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong sigla, panibagong umaga, sa magandang panahon at sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, Father God. Lord, tunay na sa umaga pa lang, pagmulat ng aming mga mata, labis na yung kagalakan namin sapagkat bawat isa sa amin ay lubos mo na nga pong napagpala, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. And Lord, sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo, naniluklod sa iyong paanan, Father God. Lord, anuman yung nakikita mo sa aming bahid ng karumihan, Lord, anumang kasalanan na aming nagawa, na isip, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran, Father God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin na hindi nagbigay sa iyo ng kaluguran, Father God. Lord, salamat din sa iyong pagpapatawad sa amin. Maraming salamat sa paglilinis mo sa bawat isa, Father God. And Lord God, sa oras na ito, aming wini-welcome ang iyong banal na espiritu sa apat na sulok ng lugar na ito, Father God. Lord, dalangin namin na patuloy na ikaw ang maghahari, Father God, sa lugar na ito at walang magagawa ang kaaway, Panginoon. Ikaw lang ang mahahayag, Father God, sa lugar na ito, Panginoon. And Lord God, sa oras na ito, dalangin ko sa aming mga kapatid na makikinig, Father God, and even sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa online. Lord, I pray na patuloy na ihanda mo ang kanilang mga puso. Ihanda mo ang kanilang mga tenga, Panginoon, sapagkat we believe na sa umagang ito, we expect that something good is going to happen. Something new ang marirestore sa puso namin, Father God. Lord, patuloy na sa aming pag-aaral, Panginoon, patuloy na dalangin namin na sa matututunan namin ito, Father God, merong matatanggap kaming pagpapala, may matatanggap kaming kagalingan, at may matatanggap kaming, Panginoon, na matututunan, Father God, para po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Father God. And Lord God, sa oras na ito, dinadalangin ko din sa iyo ang iyong abang lingkod na gagamitin, Father God. Lord, dalangin ko na patuloy na itago mo ka sa iyong likuran at patuloy na lang isan mo aking labi nang sa gayon ang matanging salita mo lamang po, Panginoon, ang makahayag sa oras na ito, Father God. Lord God, I just pray na ikaw na nga po mag-take over, Panginoon, at hindi nang ako ang makikita sa oras na ito, kundi ang kaluwalhatian mo lamang. Lord, maraming salamat po, Ama. Patuloy na namin pinagkakatiwala ang oras na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mapagpala ba yung morning natin?
Bawat isa ba sa atin nakaranas ng happy day? Yung nakaranas ng happy day, pwede bang malakas na palakpak sa atin, Panginoon? Praise God. Praise God. Again, isang mapagpala pong umaga sa bawat isa. And alam niyo po, ako'y sobrang blessed and alam ko bawat isa sa atin ay blessed din. Kasi this month, meron tayong pinag-aaralan na series kung saan bawat isa sa atin ay makaka-relate. Amen. Bawat isa sa atin hindi mangangapa kasi lahat tayo na nandito ngayon, we are builder. Amen. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, you are a builder. You are a builder. Bawat isa sa atin dito, no? Ang ating pag-uusapan, bawat isa sa atin, we are construction workers. Yung pag-uusapan natin ngayon, marahil yung iba sa atin, laborer, merong mapupunta ng skilled worker, magiging foreman, no? Merong engineer, may architects. Lahat tayo, we are construction workers. Why? Because bawat isa sa atin, we are builder. Some of us are building, nagbibuild tayo ng family natin, binibuild natin yung reputation natin, binibuild natin yung career natin. So marami tayong binibuild. That's why we are builder. But the most important thing and the question na pwede nating itanong sa sarili natin, yung binibuild ba natin, will it last? Yung binibuild ba natin ay maglalast forever? So at this moment po, so tayo pa rin po ay nasa series na mayroong tema na Building the Fireplace. Sabi ko kanina, sobrang nakaka-bless and overwhelming kasi yung series na ito, talaga makikita mo, our God is the God of patterns. Amen? Kasi isipin nyo, first week pa lang, tinuro na sa atin ni Pastor June, blueprint for Jesus. Diba? Very relate. Pag nagko-construct ka ng building, so ang unang dapat may produce is the blueprint. And in the first week of the month, tinuro sa atin ni Pastor June yung blueprint for Jesus. And the second, after magawa yung mga plan, so mag-undergo na yung execution. Diba? So na-produce na yung blueprint, na-produce na yung plan, so magkakaroon ng execution dun sa plan. And the first thing na gagawin sa construction, and even sa spiritual structure na meron tayo, is clearing. Which is, tinuro po sa atin ni Ate Kat, clearing the hearth. So napaka-importante po niya ng clearing. Kasi pag hindi ka magkakaroon sa construction, kapag hindi ka nag-clearing, pag nagsimula ka, there's a lot of obstruction. Yung mga gusto mong gawin, mapapabagal, and the same time, magkakaroon ng mga objection sa paligid mo. So that's why, important, after the plan, meron kang clearing. And third, no, tinuro sa atin ni Pastora Chi, munti ka na mabiggas Parang, ganyan, declaration tinuro sa atin ni Ate G last week is about laying the foundation. So right after the clearing, papasok na yung foundation. So maghuhukay ka na, mag-excavate ka na, ipiprepare mo na yung pundasyon at maglilay ka na o maglalatag ka na ng foundation. So very God of patterns, no? Kahit hindi ka engineer, mauunawaan mo to Di ba? Kahit simple worker ka lang, alam mo na after ng plan, meron kang susunding plano, then after ng plano, mag-clear ka, after mo mag-clear, maglilay ka ng foundation, and this time, ang pag-aaralan natin is about building with fireproof materials. In construction context, napaka-importante po talaga na pinag-iisipan, no, at pinaghahandaan kung anong materyales yung dapat mong gamitin. No, kasi may mga materyales na hindi mo alam, yung mga materyales na gagamitin mo ay hindi pala maglalast ng matagal. Mabilis masisira, mabilis masusunog. So yung pag-aaralan natin ngayon, building with fireproof materials. And sabi dito, a building can collapse if it has a weak foundation. Sabi ni Ate Chi, no, pag mahina at mababaw ang foundation mo, yung tinatayo mong building, mabilis magkukolapse. Same thing. Kapag nag-build tayo with shoddy materials, yung building na tinatayo natin will collapse easily. Pag nag-build tayo using materials na substandard,
materials na namumurahin, materials na mabilis masira, ang mangyayari, yung building na tinatayo natin ay magkukolapse. That's why, di ba, very familiar ngayon, bakit yung sa DPWH na mga projects, familiar, hindi lang in terms of dun sa flood controls, di ba, even yung mga kalsada, bakit mabilis na masira? No? Because of shoddy materials na ginagamit. Because of substandard materials na ginagamit. Hindi lang dahil sa kinokorrupt nila. Dahil din dun sa application, sa execution na ginagawa on how they build using the materials na pinili nila, isang factor yon para mabilis mag-collapse or masira yung structure na tinatayo. And the worst thing, no, ginagawa ng aware tayo ngayon, no, the worst thing yung nangyayari sa atin ngayon, aside from using the substandard materials, substandard din yung approach na ginagawa. Substandard na nga yung material, substandard pa yung approach na gagawin, ang ending, mabilis mag-fail. Mabilis mag-collapse. Familiar sa Oriental Mindoro, di ba? Yung design, no? Kasi ganito yan, alam niyo pa mga kapatid, sa construction, kahit kaano kaganda yung design na ginawa ng architect, ng engineer, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-well-design yung plan, kahit anong clearing yung gawin mo, kahit yung clearing na ginawa mo, totally no obstruction, no objections, kahit gaano kalalim yung foundation mo, kahit gaano kaganda yung foundation mo, pero pag yung binild mo after the foundation is shoddy materials, it will easily collapse. Kaya yan po yung pag-aaralan natin, is building with fireproof materials. Napaka-importante po ng mga materials na gagamitin natin. Sabi po dyan, what we build in our lives and ministries will be tested by fire. Only what is truly eternal will last. So bawat isa sa atin, sabi ko kanina, we are building. No? Bawat isa sa atin, we are builder. We are building something, we are building our career, we are building our families, we are building our reputations. Pero tandaan natin, lahat ng binibuild natin will be tested by fire. Ang question is, what is truly eternal will last? No? So, maglalast lang yung eternal. Sabi dito, the most crucial question of any building project or structure, ito ang laging tanong, the crucial. Pag may nagtatayo na building, tinataas yung any structure, ang laging tanong sa mga engineer or even kahit sa foreman, will it last? Will it last? Tatagal ba yung structure na gagawin ninyo? Gano'ng katagal yung itatagal ng structure na tinayo ninyo? Safe ba yung structure na tinayo ninyo? So yun yung mga common questions. Kaya kailangan malaman natin kung ano yung right materials na gagawin natin for us masagot yung question na will it last. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15. Ito yung ating text. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flame. Sabi po sa Tagalog, sa unang Korinto, Kabanata 3, talata 12 hanggang 15, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa, buhay, sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita.
Dito po sa ating text po, sa text po natin, as we look at this passage, we will see 4 key points. No? Merong 4 key points dito na ating pong matututunan on how we will build our lives on Christ. Kasi yung mga maglalast lang talaga forever, yung mga bagay na binibuild natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And for us to really understand yung mga fireproof materials, I just want to define what's the meaning of fireproof. When you say fireproof, it is able to withstand fire or great heat. No? Pag sinabi nating fireproof materials, so it is materials na designed to withstand high temperature without catching fire or significantly slow and prevent fire spread. So pag sinabi natin fireproof, yun. So yung, kaya niyang i-withstand yung anumang init or yung apoy na magtetest sa kanya. Di ba yung heart na sinasabi natin, yung bahayang apoy, yung heart na tinuro sa atin ni Ate Kat, no? Yung mga construction materials na ginagamit doon, kung mapapansin nyo sa picture, titin natin yung picture. Ayan, so fireproof, so tinitest ng fire. Ito yung picture. Kung makikita nyo, sa picture ng hearth, makikita natin na yung construction materials na ginamit dyan is bricks. Di ba? Nakita nyo sa likod, bricks. Tapos the rest, may mga concreting na ginamit. So the reason why kung bakit yan yung mga ginagamit, kasi yung materials na yan are examples of fireproof materials. Kasi kaya niyang i-withstand yung heat, kaya niyang i-withstand yung fire. No? So kaya importante yung fireproof material. So patuloy po tayo. So sabi ko merong 4 key points na meron tayong makikita on how we build our lives on Christ. So first natin, the foundation is already laid. No? So the first key points natin, the foundation is already laid. So tinuro sa atin last week ni Ate Chi, no, na ang foundation natin walang iba kundi sino? Is Christ alone. Walang ibang foundation na meron tayo. Is Christ alone. And sabi diyan sa 1 Corinthians 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Jesus is the only secure foundation. Everything else is shifting sand. So Jesus is only the secure foundation. Wala nang iba, na wala nang mas hihigit pa, wala nang mas ibang tatatag pa, wala nang mas ibang titibay pa na pundasyon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lang yung merong secure na foundation. And ang kagandahan po doon, yung foundation na meron tayo ay nailatag na. No? Already laid na. Ginawa na po yan ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Ate Chi last week, thank you, Lily. Sabi ni Ate Chi last week, nag-celebrate daw kami ng ang aming 2nd year anniversary. No? Nagpapasalamat ako sa Lord kasi sometimes gumagawa tayo ng plan, pero yung plano ng Lord, yun dapat yung masunod. And natutuwa ako kasi may plano kami na umalis, pero ang plano ng Lord magturo si Ate Chi. Kaya hindi kami nakaalis. And alam niyo po, bakit ko ito sinishare? So, 2nd year anniversary namin ni Chi, pero 10 years na kami in a relationship. So, ang gusto kong sabihin po, yung foundation na meron kami, tumagal kami at nananatili kaming, meron kaming stability yung relationship namin. Hindi dahil because of the time, yung 10 years na meron kaming we spend time together. Hindi yun yung foundation kung bakit kami meron kaming strongest stability. The merong foundation kami ni Ate Chi kung bakit ngayon ganito pa rin kami. Kasi meron kaming Kristo. We have Jesus Christ na nagsinishare namin ng moment na magkasama kami. So napakalaking factor. Kasi pag meron kang Kristo, nandun yung sigurado. Amen po ba? Kasi kay Kristo lang meron tayong kasiguruhan. Because Jesus is the only secure foundation. Sabi po sa Matthew 7, verse 24 to 27, kaya't ang bawat dumirinig
ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagapak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagapak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakakilabot ang kanyang pagkabagsak. See, sa Matthew 7, verse 24 to 27, makikita natin yung mga taong nag-build dun sa stone, which is the Lord Jesus Christ, our cornerstone, dumaan yung bagyo na natili yung bahay. Pero yung mga nag-build dun sa sand, dumaan yung bagyo, ang nangyari? Bumagsak. At verse 27, nakakakilabot yung pagkabagsak. No? That's why, sa atin, binigay na yung foundation eh. No? Meron ng foundation. Ang gagawin na lang natin, kung ano yung itatayo natin doon sa foundation. And second dito, this is fixed to salvation. So yung foundation na already laid, na ginawa natin Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, it speaks to our salvation. We are saved by grace through faith, not by our own works. Again, we are saved by grace through faith, not by our own works. Sabi ni Pastor John last time, sa foundation, ito yung talagang pinaka-costly na trabaho pagdating sa construction. Yes, it is. Same thing sa ginawa sa atin ng Panginoon. Yung ginawa ng ating Panginoon as our foundation, napaka-costly niyan. Why? Binigay lang naman niya yung buhay niya para sa atin. Binigay lang naman niya yung buhay niya para sa iyo. Para sa katabi mo. Para sa ating lahat. Costly, yes. Kasi sariling buhay niya yon. Ibinigay niya. And sabi dito, Jesus is the fulfillment of the blueprint. Ayan. So yung fulfillment ng blueprint natin, walang iba ang ating Panginoong Jesus. And Jesus Christ is the perfect sacrifice. Wala na ibang perfect na sacrifice. Kaya meron tayo kung bakit baptism sa atin ngayon ay nagagalak, nakakaranas ng kaligtasan, kasi merong Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos? Christ's crucifixion and resurrection accomplished all that was necessary for our salvation. So lahat ng kailangan natin para sa kaligtasan, ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Nung binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So lahat ay nagawa na, lahat ay natapos na. So ibig sabihin, yung foundation na meron tayo, tapos na. Nasa Panginoong Jesus na. Ang gagawin na nga lang talaga natin, ay kung ano yung itatayo natin dun sa foundation na meron tayo. Which is, ang ating foundation lamang ay ang Panginoong Jesus. And in the context of construction, once the foundation has been laid, it determines the structure size, shape, and strength. Kung makikita nyo minsan, kung kayo lumuluwas sa Manila, makikita nyo, marami doon yung mga parang may mga matataas na bakod. And pag kayo sumakay ng LRT, minsan nakikita nyo yung lalim ng mga hukay na ginagawa nila. Nakikita nyo rin yung mga preparation na ginagawa nila, latag ng bakal. May mga areas din na nakikita kayo doon, nakikita nyo kung paano nila binubuhusan. Kung nakikita nyo yung gaano kalaki yung foundation nila, madali nyo malalaman, madali nyo rin maintindihan na yung itatayo doon, kung gaano kalaki yun, ibig sabihin, malaking structure din ang itatayo doon. Kung ano yung size nun, for sure, ganun din kalaki, ganun din kalawak yung itatayo na foundation doon. Sa spiritual structure natin, same thing din. Why? Kasi meron tayong foundation na wala nang mas titibay pa. Matibay po ba yung foundation na meron tayo? Matibay po ba yung foundation na meron tayo? Of course. Amen. Kasi ang foundation na meron tayo ay ating Panginoong Yesus Kristo. And hindi lang yan. Hindi lang matatag yung pundasyon natin. Sabi ko nga kanina, yung pundasyon na meron tayo ay costly. Costly yung foundation. Malaki ang pwede pa natin gawin sa Panginoon sapagkat napakalaki ng ginawa ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may magagawa ka.
may magagawa ka para sa ating Panginoon. Kasi napakalaki yung ginawa ng Lord para sa atin. Again, kung gaano kalaki yung foundation natin, it simplifies or it signifies kung ano yung structure, kung gaano kalaki din yung structure na itatayo sa construction context. Sa spiritual structure, same thing din. Di ba? Kasi tayo ay disciple ng Lord. So kung ano yung ginawa ng Lord, doon tayo papunta eh. Di ba? Kung minahal niya tayo ng sobra, dapat din mahalin natin ng Lord. Ang Lord, nag-sinerd nung siya napunta dito, nag-serve siya. So tayo habang nandito, we have to serve. Amen? Amen po ba? So yun po yung first key points. And the second, not all building materials are equal. So lahat ng ginagamit natin, no, lahat ng mga materials na ginagamit natin na hindi pare-parehas yan. So meron niya mga compositions, na meron niya mga components. And dito sa atin na pag-aralan, sa 1 Corinthians 3 verse 12, meron ditong dalawang binigay si Paul na category. So first, Paul lists two categories of building materials. First, fireproof. So yung fireproof na binigay dyan ni Paul is gold, silver, precious stones. So bakit mga fireproof yan? Itong mga fireproof materials, sinabi na natin kanina, ito yung materials na hindi kaagad, no? Or ito yung materials na hindi kaagad nasusunog ng apoy. Ito yung mga materials na kayang mag-withstand sa apoy. And itong mga gold, silver, and precious stones, these materials are more valuable. Sobrang valuable ng mga materials na yan. And yung mga materials, yung gold, silver, and precious stones, ito yung mga costly materials. Why? Kasi bago ka magkaroon ng gold, bago ka magkaroon ng silver and precious stones, napakalaki ang gagawin mong effort. Hindi mo basta makukuha yan. Sobrang valuable yan. Sometimes, para makuha mo yan, yung iba, yung mga nagmimina, di ba? Gumagamit pa sila ng mga excavator. Gumagamit pa sila ng backhoe para makuha yan. So, ibig sabihin, nagbibigay sila ng massive effort para makuha itong mga fireproof materials na to. Dapat ganun din tayo. Kailangan natin mag-dig down deep, magpalalim pa sa salita ng Diyos. Joshua 1:8, lagi magpo-fall yan. For us, na makuha at makamtan yung fireproof materials na ito. Kasi mga fireproof materials na to, again, it can withstand the fire. Yung kapag dumating yung fire na magte-test sa atin, yung fire na itetest na tayo ng Lord, kaya natin mag-withstand. The second, flammable. So yung isang category dito na inano ni Paul is the flammable. So ano yung mga flammable doon? Ito yung wood, hay, and straw. So yung kahoy, damo, at dayami. So ano naman itong mga flammable materials? So ito yung mga cheap and easy to use. And easy to find. No? Madaling maghanap ng kahoy. Tumingin ka lang sa paligid, may kahoy. Tumingin ka lang sa paligid, may damo. Tumingin ka lang sa paligid, may dayami. So madaling matagpuan, madaling gamitin, mura, pero hindi maglalast. Hindi kaya mag-withstand ng apoy. Yung kahoy, dikitan mo ng baga. Later on, ano mangyayari? Magliliyab din siya. Yung damo, dikitan mo ng baga. Later on, mag-aapoy siya. And after niya mag-apoy, ano matitira? Ashes. Ashes yung maiwan. So yun yung flammable. Kung atin po siyang i-relate, no, sa spiritual structure, yung mga fireproof materials, these are eternal values. Yung mga fireproof materials, ito yung mga eternal values. Ano yung mga to? Faith. Isa sa fireproof materials natin is faith. Pag sinabi natin faith, faith, assurance of things hoped for, and the conviction of things not seen. So yung faith, sabi dito sa 1 Timothy 6:12, dapat pinaglalaban natin yung faith natin. Fight the good fight of faith. Alam niyo po, ako personally, marahil yung iba sa inyo nakakakilala sa akin. Actually, pangatlong balik ko na to sa Holy Deliverance. So, minsan na akong nawala at nawala ulit, pero bumalik. Ang isang reason, hindi lang siguro ako, marahil yung ibang mga Kristiyano, bakit nawawala sila sa church? Hindi dahil hindi na nila nararamdaman yung presence ng Lord. Kasi yung presence ng Lord, our God is an omnipresent God. Kahit saan, nandun ang Lord. Ang reason kung bakit nawawala ang isang Kristiyano sa presence ng Lord or sa gawain ng Panginoon,
ay dahil hindi niya pinaglaban yung pananampalataya na meron siya. Kaya yung pananampalataya, dapat pinaglalaban natin yan. Amen? Sabi ko nga kay Jaisel, last time, nag-uusap-usap kami kasi natutuwa kami, we are so blessed kasi dumadami na yung mga youth. And sabi niya, pati si Kay Eros, nakaka-bless no, ang dami na ng youth nung batch natin. Para nag-iisip pa lang tayo, nagpaplano. So marami sa amin yung kasama magplano. Pero ngayon, wala na. Nagbiro nga ako, sabi ko kay Jaisel, Bessie, yung mga kasama magplano, makukonsider mo ba as ghost person? Hindi lang kasi ghost project yung meron eh. Ghost person din. Pero alam niyo nakakatuwa, yung ghost project ngayon nililiit sa atin yung mga ghost person na hindi na natin nakikita, na dating na nakikita natin dito, meron pa tayong pagkakataon na muli silang balikan para makasama ulit natin. Kasi ako personally, wala ako dito kung walang nag-approach ulit sa akin. So nung hindi ko na napaglaban yung faith na meron ako, nawala talaga ako sa Lord. Pero dahil merong tao na ginagamit siya para makabalik ako, andito ako ngayon sa inyong harapan. Amen? Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon? Kaya wag tayong magsasawa, wag tayong mapapagod na itap yung mga taong dati natin nakakasama. Even yung mga family natin, akala natin hindi natin madadala, wag tayong mapagod. Pagsumikapan natin. 'Di ba parang yung para makuha mo yung gold, yung silver, kailangan mo ng massive effort. Same thing sa atin din. Gumawa tayo ng massive effort para makuha natin, madala natin yung mga tao na wala pa sa presensya ng Lord. Amen po ba? Sapagkat walang imposible sa Panginoon. Amen. Amen. And sabi po dyan, ang next natin is obedience. So obedience is willingly submitting to the authority and will of God. Obedience. Alam niyo po, ang lagi kong pinagpipray ngayon, kung si Ate Chi may pinagpipray, ang pinagpipray ko rin sa sarili ko ay maging radical in terms of obedience. Kaso pag sinabi mong radical, talagang medyo mabigat yun kasi parang pag tinitingnan ko, si Pastor Jun lang yung ganun eh. Pero dahil yun yung prayer ko, kailangan ko siyang, mayroong test na ibibigay sa akin. And then prayer ko, kung si Ate Chi sabi niya, nawa, wag naman dumating sa kanya yung testing na binigay ni Pastora Gracia. Sa akin, nawa, dumating man yung testing na pinadaan kay Pastor Jun, ang prayer ko, Lord, susunod pa rin ako sa'yo. Kung paano siya sumunod, ang prayer ko, Lord, nawa, mag-o-obey pa rin ako sa iyo kapag dumating yung testing, yung trials, matinding pagsubok sa buhay ko. Lord, ang prayer ko, nawa, mananatili akong radical na sumusunod sa iyo. Kahit gaano kahirap, no? Even if it's hard. Even when times are rough. Even when things are tough. Naisin pa rin natin na sumunod sa Panginoon. Kasi yung pagsunod, yung pagsunod natin sa Panginoon, eternal value po yun. Amen po ba? Third, sacrificial love. Pag sinabi natin sacrificial love, it is a selfless, unconditional love that prioritizes the well-being of others. Sacrificial love, hindi na lang puro tayo. Ako na lang, ako to, akin, hindi ganon. When we say sacrificial love, it is a selfless love. Iniisip naman natin yung kapakanan ng iba. Iniisip natin kung ano yung ikabubuti ng iba. Iniisip natin kahit nasasaktan tayo, basta masaya yung iba, dun tayo. Yun yung sacrificial love. And truth. So truth refers to the reality of things as established by God. So yun yung truth. And then holiness. When say holiness, the quality of being set apart or consecrated to God. So bawat isa sa atin, we are consecrated na sa Panginoon. That's why, kaya nga bawat isa sa atin dapat makalaya na sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay banal, bawat isa sa atin ay dapat din ay maging banal. Kasi sabi nga, kanina sa song natin, the Lord deserve all the glory. So ang Lord natin ay banal, and as part of being His disciple, kailangan rin din nating maging banal. And yan, discipleship. So we say discipleship, these are characterized by intentionally learning, obeying, and imitating His teaching and life to become more like Him. So discipleship, again, pag sinabing discipleship,
It is a continuing, no? Continuous learning, obeying, no? Yun nga, patuloy ang pag-discipleship, kahit nahihirapan ka, kahit sugatan ka, kahit bugbog ka, kahit lamog ka, susunod ka pa rin. Yun yung pagiging disipulo ni Kristo. And yung mga flammable materials naman natin, these are the worldly priorities. So selfish ambition, so yung mga pansarili lang nating ambisyon. So yun yung mga worldly priorities. Yung mga worldly priorities natin, mabilis po yung these things are fleeting. Ibig sabihin, mabilis ito mawawala. Selfish ambition, gusto mo maging magaling ka sa work mo. Gusto mo sa work mo, ikaw yung pinakamagaling. So walang selfish ambition mo siya, worldly priorities mo siya, worldly priorities siya, and again, yung mga selfish ambition, ito yung mga things na hindi eternal. Mabilis mawawala. Sa trabaho, pwede mag-resign. Amen. Sa trabaho, pwede umalis. Di ba? Pwede kang magretiro sa trabaho. Pero dito sa gawain ng ating Panginoon, ang pagsaserve natin sa Panginoon, walang retirement yan. Amen? As long as we breathe, magsiserve tayo sa Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Next, the pride. No? So yung pride, yung mga pagmamataas natin, no? Yan yung mga worldly priorities din. Laziness, katamaran. So mga flammable materials yan. Superficial religion. So pag sinabi natin superficial religion, so ito yung mga cultural appearance, outward appearance, and lack of genuine actions. No? So pag sinabi natin superficial religion, parang yung mga bagay na ginagawa mo is just ritual na lang. Parang traditional na lang. So yung mga ginagawa mong yan, worldly priorities, yan ay mga flammable materials. And then the performance. Sabi ko nga kanina, sa trabaho, pwedeng magretiro. Sa trabaho, pwedeng umalis. Pero sa pagsiserve sa Panginoon, lifetime yan. Lifetime yan. Yung paglingkod natin sa yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lifetime na trabaho yan. Walang alisan yan. Matatapos lang yan kapag bumalik na ang ating Panginoon or natapos na yung buhay natin dito sa earth. Amen po ba? And sabi po dito, every structure will be inspected. So lahat ng mga structure na itinatayo, bago yan i-turn over or bago yan maging RFO, magkakaroon yan ng final inspection. And the question is, papasa kaya tayo sa final inspection? So kung gagamitin natin yung mga fireproof materials, of course, papasa tayo. Pero pag ginamit natin yung mga flammable materials, hindi tayo papasa. And sabi dito, some with our spiritual structure. Kailangan po, kung kanina, we are built on the right foundation. Dito sa pangalawang key points, kailangan we build to pass the final inspection. And for us to pass the final inspection, we have to use fireproof materials. Kailangan mag-manifest, kailangan natin gawin yung mga eternal value na nabanggit natin kanina. So choose lasting materials. For us to pass the final inspection, piliin natin yung mga lasting materials. And at the final inspection, the Lord will not ask why you are unlike someone else. Pagdating ng final inspection, pag nakaharap na natin ng Panginoon, hindi niya tatanungin sa atin kung bakit hindi ka katulad ni Pastor June? Bakit hindi katulad ka ni Pastor Dong? Bakit hindi katulad ka ni Kuya Epoy? Hindi ganun itatanong sa atin ng Lord. Ang sasabihin ng Lord, all that will matter is that you gave the Lord your best. Ang tatanungin lang sa atin ng Lord, binigay mo ba yung best mo sa akin? Hindi niya tatanungin kung bakit hindi natin bakit hindi ka katulad nito, nung servant ko na to, bakit hindi ka katulad, hindi. Ang tatanungin sa atin ng Lord, are we give our best? Kaya dapat po sa Panginoon, let's always give our best shot. Sabi nga sa amin, sa training si Pastora Magda, lagi kong naaalala, yung dati namin pastora, pag magsasamba ka, sabi niya sa aming mga kabataan, isipin mo na yung pagsamba mo na yon ay parang huli mo na. Meaning, pag nagsasamba ka sa Panginoon, dapat walang reservation. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat walang reservation. Dapat laging gawin natin yung best natin. Amen po ba? Ayan, wag mong tipirin si Lord. Wag natin tipirin ang Lord. Ibigay mo yung the best. Sa Lord kasi hindi pwede yung pwede na. Because the Lord deserves the best.
Amen? Amen po ba? Third, the fire will reveal it all. So the fire. So sabi natin, dyan, the fire is God's testing. Sabi ni Pastor June, fire can symbolize God's Spirit. So kung tayo ay nakakaranas ng fire, tinetest na tayo, huwag tayong malungkot. Huwag tayong mawala sa church. Huwag tayong umalis ng church. No, pag nasubukan natin kasi yung fire is God's testing. Inaalaw yan ng Lord. It is a symbol of purity and revelation. All our work will be thrown into the fire. The test will be to see if your work your work survives the flames. So yung testing na gagawin sa atin ng Lord, titingnan niya kung yung work na ginagawa natin para sa Kanya ay magsusurvive dun sa testing na flame na ibibigay niya sa atin. So sabi and every time, lagi natin tatandaan, alam mo, nakakatuwa, every time na nakakaranas tayo ng pagsubok, lagi natin tatandaan, or yung testing sa buhay, every time na nakakaranas tayo, lagi natin tatandaan ng ating Panginoon ay matagumpay na 2,000 years ago. Amen? So kung nakakaranas tayo ng problema, dahil meron tayong Kristo, malinaw sa atin na tayo din ay magtatagumpay. So i-claim na natin na kahit anong problema, matatagumpayan natin yan kasi yung Panginoon natin matagumpay na noon pa man. Kaya inaalaw ng Lord yung testing sa buhay natin para ma-experience natin yung victory na gusto niyang iparana sa atin. Kasi kung hindi tayo ititest ng Lord, hindi natin mararanasan yung victory na sinasabi niya. Amen? And sabi pa dyan, some believers will receive reward. Ayan, napakasarap. No? Kapag dumaan ka sa testing ng Lord, no, sa fire, some believers will receive reward. Their faithful labor remains. Ayan. So we will suffer loss if we have done poor work for Jesus. Ayan. Pero kapag sumunod tayo sa Panginoon, we will receive reward. Heaven is its own reward. We are not told what that reward will be. We are assured that payday is coming. Hindi natin alam, no? Kung ano yung ano yung pinakadetalyadong sinasabi diyan, yung matatanggap nating reward. Ang alam din lang natin, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay tumatahak sa journey na gusto niyang tahakin natin, ang makakamta natin is yung heaven, sure yun. Makakamta natin, pag tayo sumunod sa Panginoon, makakapasok tayo sa kingdom. And not just makapasok tayo sa kingdom. Isa pa sa reward dyan, pag nakapasok ka sa kingdom, makikita natin, of course, yung King. And ang sarap sa feeling siguro about sa atin if we see Jesus Christ face to face. Sino nagnanais po nun? Say amen. Amen. Lahat tayo nagdi-desire niyan. And kagandahan pa po doon, no, kapag nagpapatuloy tayo sa pag-serve natin sa Panginoon, kahit anong natapos yung testing sa atin, yung reward, hindi lang yung makita mo ang Panginoon, hindi lang makapasok sa kingdom, ang bibigay pa, hayaan pa tayo ng Lord na makibahagi doon sa treasure na meron siya. Napakasarap po ng feeling yan. And sabi dito, some believers will receive reward. Bakit kailangan natin magpakatatag? Bakit kailangan natin manatili? Kasi ito ang pinakamasarap pakinggan. Ito rin yung gusto ko na pag natapos ako sa mundong to, pag naharap ako sa Panginoon, ito yung sasabihin niya. Matthew 25:21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Bakit ang sarap mag-serve sa Panginoon? Bakit ang sarap kahit nasusugatan ka, kahit napapagod ka, kahit gano'n ka ka-busy, maglalaan ka, makasunod lang sa Panginoon kasi ang sarap pakinggan yan. Pag dumako na tayo sa judgment. Pag dumako na tayo sa judgment, yung judgment seat na tinatawag or yung Bema judgment, ititest na yung ginawa natin para sa Panginoon at makikita niya, ang sasabihin niya lang sa atin, ito yung prayer natin. Matthew 25:21. Dapat ito yung desire ng puso natin. Na pag umarap tayo sa Panginoon, ang sasabihin niya lang sa atin, well done, my good and faithful servant. Dapat being a Christian, being a son and daughters of the Lord, dapat yan yung i-desire natin. Na kapag natapos na yung mission natin dito sa mundo, ito yung salita yung bibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Yan yung reward na wala nang masasaya pa. Kasi sabi doon,
After niya sabihin yun, nasasabihin niya pa, come and share your master's happiness. Nakaka-excite po ba? Nakaka-excite? Amen. Kung na-excite tayo, ang kailangan natin gawin, mag-travel sa journey na gustong ipatahak sa atin ng Panginoon. Amen? So, uubay tayo sa Panginoon kahit mahirap, uubay ka sa Lord, kahit nahihirapan ka, ipaglalaban mo yung faith na meron tayo. And next, others will suffer loss. So, save. Ayan. Hindi man tayo, sabi ko nga kanina, we are saved by grace, not because of works na ginagawa natin. We are saved by grace. Pero kapag hindi natin, pag gumamit tayo ng mga flammable materials at hindi yung mga fireproof materials, we will suffer loss. Yes, we will be saved, but with nothing to show for their lives. Wala tayong reward na makukuha. Maliligtas nga tayo, pero wala tayong reward na makukuha. So save but with nothing to show for their lives. We will suffer loss if we have done. Again, yun nga, kapag poor work yung ginagawa natin for Jesus, hindi yung kawalan ng ating Panginoon. Kawalan natin yun. Kapag poor work yung binibigay natin sa Diyos. Ang sabi pa dito, we have to take it seriously. Anong sabi ng 2 Timothy 2:15? Bakit kailangan natin i-take seriously yung mga bagay na pagsunod natin sa Panginoon? Kasi sabi sa 2 Timothy 2:15, this is a warning. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So dapat bigay natin yung best. Kasi pag hindi natin binigay yung best sa Panginoon, maliligtas nga tayo, but we will suffer loss. Yung reward na dapat mapupunta sa atin ay hindi mapupunta sa atin. And fourth, yan, the call. So our calling as a builder, we have to build to last. So you are building something with your life. Every thought, deed, relationship, and choice contributes to the structure. So yung structure na binibuild natin, yung ginagawa natin, so yung every naiisip natin, yung ginagawa natin, even in relationship, even our own choice, mag-i-impact yun doon sa structure na ginagawa natin. Sabi dyan, ang tanong, kapag nag-build tayo ng fireplace natin, will it stand the fire of God's judgment? Or are you investing in people, prayer, integrity, truth, and love? Only build what will last forever. Ang calling sa atin, mag-build tayo the things that will last forever. You may build great cathedrals, large or small. You may build skyscrapers, grand and tall. You may conquer all the failures of your past. But only what you do for Christ will last. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, yun yung maglalast forever. Build to last. Alam niyo po ako, isa sa mga dinidesire talaga ng puso ko, kung ako may lilisa na sa mundong ito, yung legasiya na gusto kong maiwan dun sa mga kapatid ko, yung legasiya na maiwan ko dun sa mga magiging anak ko, ang gusto kong iwan sa kanila ay makita nila ako na kahit nahihirapan, sumusunod sa Panginoon. Kahit sa mga kaibigan ko. Marami nakakilala siguro si Kuya Joffer, komedyante. Si Kuya Joffer minsan masaya kasama. Si Kuya Joffer makwela. Pero hindi yun yung gusto kong makita. Ang gusto kong makita, if ever na hindi ko man maabutan yung second coming of Jesus kasi kinuha na ako na maaga, gusto ko ma-remember sa akin si Kuya Joffer kahit nahihirapan, may radical na obedience sa Panginoon. Kasi yung radical obedience na gagawin natin, it will build to last. Amen po ba? Amen po. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? And last, ayan, conclusion. Or our conclusion, so we have to live for the fire-tested reward. So when the fire comes, pag dumating na yung fire, yung God's testing, so ito yung tanong, pipili na lang tayo, will you watch your life's work burn to ashes? Ito ba yung gusto natin? Natitingnan natin yung buhay natin, yung ginawa natin, ay mababurn lang to ashes. Yung mga mababurn to ashes, alam na natin yan. Yan yung mga flammable materials. Yun yung mga bagay, yung mga yung mga selfish ambition natin, yung pride natin, yung laziness, those things ay may magbe-burn to ashes. Or second, will you rejoice to see it stand, refined, and radiant?
So, mas mainam na pag dumating yung fire, no, makita natin, pag na-test na yung ginawa natin sa Panginoon, makikita natin ito na nakatayo, refined, pino, malinis, at nagniningning. Amen po. Nawa yun yung i-desire natin. And sabi dito, let's live every day as if it will be tested because it will. Lagi tayong mamuhay na laging tinetest kasi yung ginagawa natin sa Panginoon, it will really tested. Iti-test po talaga yan. And last thing po, as I close, building the fireplace is not about what you do, but how you do it. Yung fireplace po, yung building ng fireplace is not about kung paano natin siya, kung ano natin to ginagawa, but kung paano natin to ginagawa. And make sure everything we do is about Jesus. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Praise God, praise God. At tayo'y sama-samang tumayo. Sige po, tayo po'y tumayo. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Sige po yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, minsan pa, we really thank you for this moment. Thank you, Lord, Panginoon, sapagkat pinaalala mo sa amin, itinuro mo sa amin, na we really have to build na ang materials na gagamitin namin ay yung mga fireproof materials, Father God. Lord, salamat sapagkat pinaalala mo sa amin na yung mga materials na ginagamit namin na flammable, yun po ay magbe-burn into ashes. Pero yung mga fireproof materials na gagamitin namin as we build our fireplace, Panginoon, it will withstand, Panginoon, yung fire na ititest mo sa bawat isa sa amin. Lord, we just pray. We ask, Lord, that you would give us grace to serve you, to follow you, to walk after you, to be humble in our obedience toward you. We ask that you do this to build us up in Christ. And Lord, we pray that you teach us to build with gold, silver, and precious stones. Refine our hearts, purify our motives, and help us to live with eternity in view. May our lives bring glory to you and stand the test of your holy fire. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's continue. Let's worship the Lord. Let's sing once again. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night
umaga po para sa bawat isa. Makakaupo na po tayo. Sino pong handa at excited na magbigay ng kaloob sa ating Diyos na banal? Pumalakpak ng pinakamataas at malakas na palakpak para sa Diyos nating banal. So haba pong hinahanda natin ang ating mga kaloob, let us all read the verse from Proverbs 3:9 to 10. Sabi po dyan, no? Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, amen. So, sabi katulad ng nabanggit sa verse, no, if iuunahin natin ng Lord, no, alam natin na mismo ang Lord ang magpro-provide or magbibigay sa atin. And also, when we honor God with our tithes and offering, He honor us with His abundant provision. So, grabe ang Lord, no? Kapag tayo pala ang nagbigay, hindi papabayaan ng Lord na wala siyang kapalit. Amen? Napakabuti ng Lord. And also, our God deserves the first and best, not what is left over. Amen? Sinong agree? Pumalakpak po. Amen? Glory to God. So, deserve ng Lord yung pinaka-best. Amen? Yung best po talaga, hindi po yung natira lang or yung leftover. And also, let us all be reminded po, you're not losing, you're trusting. Give cheerfully, give faithfully. Let us give today with a heart of gratitude and faith. So lahat po inaaniyahan tumayo at habang po hawak natin ang ating mga kaloob, itaas po natin sa Lord and let us all pray po. Let's bow down our head and feel the presence of the Lord. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Mahal namin Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, O God. Thank you Lord na patuloy na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magkaloob sa inyo, O God. Lord, sobra-sobra po ang iyong pinagkakaloob sa araw-araw na meron ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa protection pa lamang, Panginoon, sa pagpo-provide pa lamang, Panginoon, ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Lord, we are also blessed, Panginoon. Blessed na po ang bawat isa sa mga pagkakaloob, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigay sa amin, O God. Lord, tinataas po namin ang aming mga tithes and offering, O God. Lord, binibigay po namin ito with a cheerful heart, Panginoon. Binibigay po namin na ito with a hope and open heart, Panginoon. Lord, give us the right intention and willingness, Panginoon, sa pagbibigay, O God. Lord, you are our source of everything, O God. You can do everything, O God. You can provide everything, O God. Lord, we trust you, O God. You will, patuloy mo pong pagpapalain ng iyong mga anak, O God. Continue to give us the lahat, Panginoon, ng mga pangangailangan namin. O God, continue to protect us, Panginoon, and fill us with your love, O God. Lahat po, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo at tinataas namin sa inyo. And everybody say, Amen. In Jesus' name. Walang ibang pupurihin, tanging
Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Bago tayo manalangin, short insights lang po, no po, sa tinuro sa atin ni Brother Joffer. Kasi yung fire na ginagamit po dito sa kanya, it's about the testing of God. Ano po yung fire? Kasi tatawid po tayo noong October dito sa tema natin about building the fireplace. Ituturo po ni Pastora Gracia on the next Sunday po, yung fire naman, which about yung helper. Dito kasi testing. Yung tuturo naman niya is about the helper na binigay sa atin ng Panginoon, which is the Holy Spirit. Pag tinignan po natin yung konteksto po ng sinabi ni Brother Joffer, it's about kasi ito yung dun sa verse po na 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Ligtas ka pa rin naman. Kaya lang, pag dinaan ka sa apoy, wala kang reward na matitira. Ay wala kang works na matitira, kaya wala kang reward. Kasi ang ginamit mo sa paglilingkod, nakafocus ka more on worldly priority. Pero pag nakapag-focus ka naman doon sa kalooban ng Panginoon na pinagsasabay mo yung paglilingkod mo, at the same time, nagtatrabaho ka for your family, ang ginagamit mong materyales sa paglilingkod doon, yung tinatawag po ni Paul na fireproof, gold, silver, and precious stone. Tinitingnan ko yung context na to na parang lahat tayo, para tayo nasa classroom. Lahat tayo darating sa graduation kasi lahat naman tayo ligtas. We are all saved because we believe in the Lord Jesus Christ. Kaya lang, di ba sa graduation, mayroon pong tumatanggap ng reward, yung iba naman po, naghihintay lang po matapos ang graduation. Naalala ko tuloy yung aming anak, si Gracieli. Sabi ko, tinanong ko sa kanina habang nagbe-breakfast kami, sabi ko, anak, masaya ka ba pag lumalabas tayo, pumupunta tayo sa mga lugar na masasaya? Sabi niya, yes, daddy, pero pag basta natapos na po muna yung assignment ko, tsaka yung mga gagawin ko sa school. Kasi nakikita namin sa kanya, pag mayroon siyang assignment at aalis kami, nag-aagaw yung isip niya, sasama ba ako o maiiwan ako? So kami, ang nagiging resulta po, sige, hintayin ka na lang namin kasi ayaw niya talagang umalis kami nang hindi pa niya natatapos yung kanyang mga assignments, mga responsibility niya. Grade 2 lang po yun. Ano po, answered prayer po kami sa kanya. Tapos, alam niyo pong binanggit niya sa akin, ang sabi niya sa akin, kasi di ba daddy, ang hirap naman nun, top 1 ka, tapos hindi ka gagawa ng assignment. Ganon yung pagkakasabi niya sa akin. Sabi ko na, pag nire-relate ko, iniisip ko, sabi ko nga, papayag ka ba na tayong mga Kristiyano, basta lang tayo makakarating sa langit, pero wala tayong reward? Kumbaga sa graduation, para lang tayo aakyat ng stage just to receive the certificate that we are graduate tayo, or parang pupunta tayo sa langit just to receive that we are saved. Hindi ba tayo papayag na may reward naman tayong matatanggap? So, yun yung challenge po sa atin. Nasa classroom tayo, ang orientation, lahat po tayo, hindi tayo nagko-compete. Kasi ito rin yung instruction at lagi namin sinasabi kay Graciela. Kasi tayo, yung mga bata po, pag nag-aaral sila, lalo yung mga gustong mag-top, ang competition na tinitingnan nila ay parang lalabanan niyo yung top 1. Kailangan matalo ko si ganito. Alam niyo po, ang wisdom na binibigay sa amin ng Lord, anak, alam natin yung mga grading system. Halimbawa, 95 with highest honor, 96, mataas. Ang i-hit mo, yung grades. Halimbawa, 95, yun yung anak ang i-hit mo, hindi yung tao na i-compete mo siya. Para yung friendship ninyo, kahit somehow naglalaban kayo sa loob ng classroom, pero magkaibigan pa rin kayo at the end of the day kasi hindi siya yung kino-compete mo. Kundi, ang tinitingnan mo yung grado. Kaya pag humingi siya ng tulong sa'yo, tutulungan mo pa rin siya. Pero kung ang tingin mo sa kanya competition, hindi mo siya tutulungan. Kaya sabi namin, anak, tingnan mo yung grade. Doon ka ngayon mag-focus. Kasi 95 pa lang with highest honor, yun yung hanapin mo, yun yung abutin mo. Buo pa rin ang friendship ninyo ng mga kasama mo na nagtatap, pero naaabot mo yung gusto mong maabot. Parang sa atin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo nagkukumpitan sa isa't isa. Hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagpaparamihan. Nandito po tayo, may isa po tayong takbuhin. Marami po sa labas ng bulwagang ito nang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And we know, and we believe, na kapag sila po ay namatay, kahit wag na yung second coming ng Lord, kahit wag na yung rapture, alam po natin, the moment po na mamatay sila ngayon, dahil tayo po ay hindi po kumilos, ayon po doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, kasi gusto lang natin makagraduate, upo lang tayo every Sunday, bahala na yung iba na
na maggawa para gusto nila magka-reward, hindi ganun yung konteksto na gusto ng Diyos na maintindihan natin. Ano po? So, magtatrabaho po tayo, hindi natin kailangan mag-resign sa trabaho natin just to become servant of God. Kasi pag Kristiyano ka, instinct na po sa iyo na somehow, pag mayroon kang kaibigan, katrabaho na hindi nakakilala sa Panginoon, ang panalangin mo, Lord, bigyan mo po ako ng opportunity na kapag nakausap ko ang tao na to, somehow, yung pag-uusap namin, mai-direct ko at mai-uwi ko doon sa pag-uusap na mai-share kita. Kahit nagtatrabaho tayo, saan man tayo na doon, pwede natin gawin yon. And that way, nag-i-excel tayo, nag-i-exert tayo ng effort at hindi materialist ng damo, ng kahoy ang ginagamit natin sa paglilingkod sa Lord. Hindi man tayo probably ma-involve sa ministry na ma-identify tayo rito, but because tinatrabaho natin yung first mission talaga natin. Kasi sabi ko nga sa mga leaders, yung ginagawa ninyo dito sa harapan is just extracurricular activities. Wala to lahat kung hindi ka naman magdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Because the very purpose kung bakit namatay si Jesus, dahil sa kaluluwa ng bawat isa sa atin. That's why yung trabaho ng bawat isa sa atin, hindi man tayo maging part ng worship team, wala man tayong involvement po dito po sa loob po ng ministry, pero mayroon kayong sarili nyong Bible study, nagdadala kayo ng kaluluwa pabalik sa Panginoon, may reward po yan. Amen po. So yung po yung trabaho natin. Huwag po tayo papayag na pagdating ng graduation, kukunin lang natin yung certificate natin, graduate na tayo, tapos uupo ulit tayo, hihintayin natin, ang sasaya ng mga nagbibigay po, binibigyan sila ng reward, sinasabitan ng medalya. Pangarapin po natin na maging bahagi tayo doon sa rewards na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen po. Hindi man tayo makatanggap ng reward dito sa lupa, sa mga pagpupunyagi natin sa trabaho, pero mas magandang i-desire na makakuha tayo ng reward pagharap natin sa Panginoon. Amen? Because that's eternal. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang bawat isa po sa atin, mahalaga, ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong pakinabang at importante tayo sa Diyos. May trabaho po tayo na pwedeng gawin para makatulong po sa pagpaparami po ng makakakilala sa Panginoon. Ang dami ba po ang hindi nakakakilala sa Diyos? Ang bawat isa sa atin, magagamit po ng Diyos. Basta alam natin na mayroon tayong trabahong pinapagawa ang Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po for reminding us, Lord, always na kami po ay hindi mo lang basta tinawag, kundi kami po ay pinili nyo rin po. Hindi lamang para maligtas, kundi higit sa lahat, yung kaligtasang naranasan po namin ay may pagmalaki at may pamalita po namin sa iba, lalo sa mga mahal namin sa buhay, sa mga katrabaho namin, sa mga kapitbahay namin. Nang sa gayon, Panginoon, sila man ay maranasan po nila ang kaligtasan po na matatagpuan lamang sa pakikipag-isa sa iyo, aming Panginoong Hesukristo. Bigyan mo kami, Lord, ng tamang tapang, sapagkat alam ko po, Lord, na lagi kayong magbibigay sa amin ng mga pagkakataon upang maipahayag namin ang aming paniniwala sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong pakikipag-usap sa ibang tao. Lord, give us the right courage, Panginoon, katulad po ng sinabi ni Paul, na hindi po namin, Lord, ikahihiya ang iyong mga salita sapagkat ito ang nagbibigay ng kaligtasan sa isang tao na makakakuha nito gamit po ang buhay ng bawat isa sa amin para praising. Kaya Lord, salamat po at hayaan mo, Lord, na ang bawat talata sa Biblia at bawat paliwanag at bawat pag-elaborate na napapakinggan namin sa mga pastor at mga preachers na ginagamit mo po sa aming kalagitnaan ay tunay pong palaguin niyo po. Kayo po, Lord, ang magpalalim nito sa aming mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, kami man ay magalaw ng mga pagtuturo na ito, na kami po ay ma-embrace namin ang aming sariling responsibilidad bilang bahagi po ng katawan ni Kristo. Sapagkat meron kaming magagawa kung kami lamang, Lord, ay bubuksan namin ang aming mga puso, na kami po ay kabahagi sa mga tinawag at pinili ng Diyos upang magdala ng kaluluwa pabalik sa Kanya, Panginoon. Because salvation is very urgent. Anytime, any moment, pwede po mawala yung mga tao na nasa paligid namin na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya Lord, every opportunity in season or out of season, Lord, hayaan mo po ng puso ng bawat isa sa amin na sa iyo po ay tumanggap at kumilala at sumamba, ay magkaroon po ng Espiritu, Lord, magkaroon po ng sense of urgency, Lord, nang sa gayon, Panginoon, magkaroon kami ng tamang tapang
upang maipahayag namin ang katotohanan ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa pakikipag-isa sa iyo sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, sapagkat naniniwala po ako nung ikaw po ay magbaba ng mga biyaya, nung ikaw po ay magbaba ng mga spiritual gifts, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay pinagkalooban mo po nito, Lord God. Kaya hayaan mo na madiscover at matuklasan po namin ito at magamit namin to edify and to build the church, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin dito sa lupa. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na inuna po, Panginoon, ang gawain pong ito na pagsamba sa iyo. Kayo po ang nakakaalam ng lahat po ng kanila pong mga pinagdadaanan. Kayo po, Lord, ang nakakaalam ng lahat po ng kanilang mga kalagayan sa mga oras po na ito. Maaring mayroon po silang nararamdaman physically. Panginoon, Lord, ikaw po ang tunay naming manggagamot. Ikaw po ang Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Lord, pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman. Nang sa gayon, Panginoon, makita nila na ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran sa bulwagang ito ay totoong Diyos, Diyos na nagbabago ng buhay at Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman kapag ito'y inilalapit po namin sa iyo ng may pasasalamat at pagsamba sapagkat naniniwala kami na ikaw ang tunay pong magagamot. Gayun din, Lord, even Lord, sa emotional, sa physical, sa financial, Lord, anuman po yung mga pinagdadaanan ng bawat kapatid ko, Lord, na to, na nandito sa bulwagang ito, Lord, i-honor mo po ang oras na ito na inilaan po nila para makasama ka, makapagsamba at makapagpasalamat sa iyo. At hayaan mo, Lord, na sa paglabas po nila sa bulwagang ito, kung gaano yung kapayapaan na naranasan nila ngayon, Lord, manatili po ang kapayapaan sa puso at isipan nila kahit sa paglabas po nila sa bulwagang ito. Katulad ng sinabi mo po sa iyong salita, Lord, sa Philippians chapter 4 verse 7, na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, na hindi malirip ng isipan ng tao, ang siyang maggagabay sa aming puso at aming isipan. Lord, pagpalain mo po sila nang sa gayon, one of these days, Lord, makita po nila na ang pagpapagal na ginagawa po nila, yung panahon na inilalaan po nila para makinig ng iyong salita, ay magbubunga ng maraming bunga sa iyong kapanahunan. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, yung mga long-standing prayer na mga kapatid ko, Panginoon, ay dinudulog po sa inyo, Lord, abutin mo po ito. At kung mayroon kaming mga maling panalangin, Panginoon, sapagat hindi po kayo tumutugon sa panalangin po na makasarili, sapagat sabi sa iyong salita, kung mananalangin ka at ito'y naaayon sa aking kalooban, sabi ng ating Panginoong Hesus, ito'y ipagkakalob sa iyo ng aking Ama sa aking pangalan. Kaya Lord, kung may panalangin kami na makasarili, kung may panalangin kami, Panginoon, na para lamang, Panginoon, sa aming pong kagustuhan, yung wants po namin, Lord, baguhin mo po ito, Panginoon. Idaan mo po sa apoy, nang sa gayon, Panginoon, makita po namin ang tamang pananalangin sapagkat tunay, sabi sa iyong salita, hindi kami marunong manalangin. Kaya banal na Espiritu, kayo po ang magturo sa amin ng manalangin ng tama, nang sa gayon, masagot po ito ng Diyos na aming pong nilalapitan. Lord, kayo po ang nakakalam ng kalagayan ng bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pansamantala pong paghihiwalay sa bulwagang ito, kung paano mo kami iningatan sa pagdating namin sa lugar na ito. Uuwi kami sa aming pansamantalang tahanan dito sa lupa na kasama po ang patuloy po na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Gayon din, Lord, patuloy namin yung pinagpapasalamat ang buhay ni Brother Joffer na ginamit mo po sa aming kalagitnaan. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo pong selyuhan ang iyong banal na dugo, ang kanyang mga declaration sa kanyang pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, sapagkat alam namin sa bawat magandang bagay na gagawin po namin, mayroon din pong pangit na gagawin ng demonyo sa buhay namin. Kaya right now, Lord, we declare and we command, Panginoon, and we appreciate and we claim your word, Panginoon, that no weapon forms against each and every one of us, Lord, even in the life of Brother Joffer, ay hindi magtatagumpay. Sapagkat siya po ay anak mo, balot siya ng iyong kapangyarihan, balot siya ng iyong malalugo. Magtatagumpay ang lahat ng sinabi po niyang declaration sa lugar na ito sapagkat siya po ay pinili po ninyo at iingatan mo po ang kabuhayan niya, iingatan mo po ang buhay niya, at iingatan mo po ang lahat ng tinatangkilik niya na magbibigay, Panginoon, ng kaluguran at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Lord, i-expand mo po ang kanyang territory, i-expand mo po ang financial capacity niya, nang saging magamit na ito mightily, Lord, to advance your territory here on earth, Lord. At ang bawat isa, Lord, expand our influences, Panginoon. Expand our territory, Lord God. Nang sa gayon po, marami kaming maabot na mga tao na dadalhin po namin sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga negosyo namin. Pagpalain mo po ang mga kabuhayan namin. Paggamit po namin ito mightily, Lord,
to bless other people and bring them back to you, Lord, na tunay pong Panginoon ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po at gayon din, Lord, itinataas din po namin sa iyo ang aming mahal na bansa. Lord, nakikita mo po ang kalagayan ng aming bansa. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat po ng puso ng tao. Lord, mamagitan ka po. Let your divine intervention be manifest, Lord, in our nation, Lord. Nang sa gayon, Panginoon, ang kalooban mo pa rin ang maganap at ang kalooban mo lang ang patuloy na magtatagumpay. Wala pong mga orchestration na gawa ng kaaway ang magtatagumpay. It is only you, Lord, ang patuloy na magtatagumpay sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos. Salamat, Lord. Maraming salamat po. Bless this ministry, Lord. Patuloy mo pong i-expand pa ang gawain ito at mag-raise up pa kayo, Lord, ng maraming leaders and workers, Lord, na makakatuwang po namin to advance your territory, to reach out more souls and make disciples, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Ama, and at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us, now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. God bless, kapatid. See you again next Sunday. Kamayan po natin ang bawat isa.